Sinasabi ko na yon kasi sinasabi natin na mga OFWs ang tinatawag na bayani, modernong bayani ng bansa. And yet, hindi tayo nagpakita ng pasasalamat sa kanila. Kaya 8 taong nakaraan na sinasabi ko na dapat ang pamahalaan, yung mga taong nasa abroad, dahil sila ang bumuhay sa ekonomiya natin in times of crisis because yung mga pinapadala ng pera. Kung talagang totoo na kinukonsider na natin silang mga bayani, dapat ang ating pamahalaan ay gagawa ng isang programa kung saan kung sila ay wala ng trabaho sa abroad at pag-uwi nila rito, meron silang matatanggap. Maganda ho yung panukala, ganyan na ganyan din ang panukala ko, except yung kipastor sa kayong akin will differ on one vital thing. Yung sa kanya, gusto niyang magkaroon ng kontribusyon ng mga OFWs at may subsidy ng gobyerno. Sa akin po hindi. As far as I'm concerned, dapat kung talagang kinoconsider natin silang mga bayani, ibigay natin sa kanila ang karapat-dapat na sa kanila. Kailangan wala na silang kontribusyon at pagdating nila rito, depende sa number of years ng employment nila, yun ang ibibigay natin sa kanila. Yun ang para sa akin. Pero Rubeling Kataya, sabi niya, pag nanalo si Pastor, di na siya makulong dahil di naman totoo yung ma-accuse lang sa kanya. Lahat dahil sa politics, bayad nga mga witnesses nila. Well, depende. Totoo naman yan. Puro peke naman talaga yung mga demanda sa kanya. Politika lahat. Correct. Tingnan natin ang maging susunod na kabanata. And we are still hoping and praying for justice for Pastor Apollo Siquibulayo because alam natin na kasinungalingan lahat ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala naman kasi... Yes, attorney. In-endorse ni Presidente. Kanina. In-endorse ni Presidente si Pastor, di ba? Yes. Correct. Yan ang isang endorsement na suportado ko. Kasi sabi ko nga, di ba, na hindi lahat ng endorsement ng isa nag-i-endorse, papakinggan natin. Susuriin natin ang kwalifikasyon. Correct. Kasi may mga nag-i-endorse na mababait. Dahil nilapitan sila, hindi makatanggi, ayaw naman mapahiya. ni-endorse. Kaya tayo boboto, suriin natin. Kaya ako, pabor ko niyan sa endorsement ng Presidente Duterte. Kasi kilala natin ang ugali, ang record, ang katapatan, at ang pagka-religyoso ni Pastor Kibuloy. Kaya pwedeng-pwede siya. Wala naman kay Simeon Bautista.